hindi nakaka-queen na ikaw ang naghahawak ng cake. So, ibig that woman, something like... Kalaban mode yata. Alam ko, ito na. Naku Marites! Maraming latest! Ang cute, nagra-ride. Bago yan. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. Narito na naman po ang inyong Team Legit, Team Rick, Team Reales. This is your Dean, Junardo. At ako naman po ang inyong Papa Unbearable... Unbearable Professor Ambet Napus. Ang inyong PhD, Rose Garcia. At ako naman po ang Best of Marites, Jaiho! And welcome to Marites University! Naalala ko yung aking Unbearable channel. Ay, sasaya Anyway. naman Marites. Andito naman po kami para magalit sa inyo. Isang Ligong Chismis brought to you by Great Lens Eye Color Shampoo in hair color. Yes, men need you, mga kamarites. Kaya naman bigyang kulay ang buhok ni Mister, Tatay, Kuya, Lolo at Tito para ma-achieve nila ang youthful looks dahil mayroong natural black, brown black at dark brown variant ang Eye Color Shampoo in hair color na sakto sa ating mga masisipag at dedicated sa trabaho o mga adventurous na kalalakihan. Mabilis at napakadaling gamitin. Natural and organic ang ingredients dahil po ito ay PPD-free and ammonia-free sa halagang 70 pesos lamang. Mabibili ang Eye Color products sa iba't ibang stores nationwide. Try nyo na! Okay mga Marites, ito na po isang Linggong Chismis na simulan na natin dito sa ito, mainitin na talaga, Gilas Pilipinas. Celebrities cheer for OQS, And the Olympic Qualifying Spot. Okay. Yun. Yan. Yes, aso yung panalo natin sa China. Oo diba? naman na yan. Diba? Bongga nga Napanood ko po yan napanood kasi ko yan. finally pagkatapos ng ating hindi masyadong matagumpay sa ating bracket dahil hindi tayo nakakuha ng panalo pero dun sa classification round tinalo nga po natin ang isa sa kinatatakutan dati ng mga nakaraang panahon na China. Kalalaki, di ba? Oo, At diba? tinambakan natin si China. Yun ang nagbigay po sa Gilas Pilipinas team ng pagkakataon para yung tinatawag na Olympics qualifying spot. O, ibig sabihin may laban may pa tayo. pagkakataon pa tayo kung tayo pa pala. Although mahaba-habang lalakbayin, pero malay natin kung yun ang magbibigay pagkakataon sa atin na finally makapasok tayo sa Olympics ngayong 2024 sa Paris. Ngayon, ito yung mga senador o talaga nakakatawa dyan kasi may statement sila, nagsuot sila ng mga t-shirt ng West Philippine Sea na hindi mo maintindihan. Baka mamaya mag-rest back ang mga taga-China, no? Dahil di ba matagal nang usapin sa politika, gobyerno ng hinaluan sa sport. But anyway, ang punto dito po ng item na to, ang daming natutuwa kasi ang dami-dami mga celebrities po dyan na nagbigay ng suporta mula yan kina Daniel Padilla, Don Bell, ayan, sina Kylie Chari, diba, si Kyle, tapos si Andrea Blight, si Brillante, sina Carla Estrada, mga beauty queen natin, si Catriona Gray, Sam Milby, marami pang iba. Gerald Anderson, nakakatawa nga dahil may isang portion doon si Gerald, sinisigaw ng mga fan, pasok mo na yan si Gerald, pasok mo na yan si Gerald, gumaganon sila na acknowledge naman si Anderson. Hindi ko lang nakita ko nung wala doon si Julia Monte. Meron yung Barreto na doon. Nagpunta siya, yes. Diba? At marami pa pong iba. Mga kaganapan na yan. So, ongoing pa rin, dadayo dito sa ating sa Pilipinas kasi tayo ang host, yung magkakaroon na ng mga quarterfinals round, magkakaharap-harap na sila. Pero kahit papaano tayo, out of the 32 countries po na nag-participate dyan, number 24 ang Philippines, nag-end po tayo sa number 24 spot, and number 3 sa Asia. Nanguna nga dyan yung Japan, sumunod yung Lebanon, and then Philippines. Di ba na malaking karangalan na. Pero ang downside, si Coach Chot Reyes na talagang binash ng todo-todo, finally po nagsabi na po siya na hindi na siya join. Pinilitan na siya ni Coach Tab na yun ang magre-represent. Ngayong September naman po para sa Asian Games. At may mga ibang players doon na hindi makakasama sa Asian Games kasama ng aking baby na Dwight Ramos. Babalik na sila sa Japan League nila. Si EJ Edu, si Kiefer Avena, at saka iba pa. So, yun. Congratulations! Congratulations! Speaking of Chot Reyes, kasi di ba, nagtanggol doon siya ni Ato Maraulio sa tweet niya na bakit daw ang mga basketball fans, mga tao masyadong harsh sa coach
Hindi sila, pero pagdating sa elected officials, hindi sila harsh. Yun, diba? Yun lang ang tweet ni Ato Maraulio. Bakit minsan mas harsh pa kayo sa basketball kaysa sa mga nasa opisyal? Ganon, mga nasa opisyal. Dapat maging harsh. Okay, ang betable naman Naawa nga ako sa kanya. Sino? Kay Atom. Kay Chot. Kay Atom ba? Okay, oo. Kay Chot, di ba? Wala tayo alam Sabi mo niya ng nga Pinoy. sa totoo lang, retired na ako. Totoo ba? Abangan nyo sa vlog ko na Di ba, interview may alam ko siya. ako sa sports. Yes, di ba? Diba? Ay kasi nga naman, ang daming humahanas Samantala. At saka live. Huwag niyo ako simula magsalita. Roast live. Simula Diba? Tayong host, tapos ginaganon mo yung coach mo. Belated happy birthday kay Dwight. Yes! Nanalo siya nung Belated. birthday niya nung nanalo tayo sa China. Congratulations si Kay Tapos Jordan trending yung ano niya. Clarkson. Yung birthday niya, tapos papunta dun sa arena, nakaano siya, angkas. Yes, nakita ko rin yun. Diba? Alam mo na, Diba Kiana yung D. parang ano sabi noon? Yung ano? O, bayaan mo na. Bayaan mo na. Sige. Happy birthday and congratulations. O, i-segue mo yan dito. Segue natin. Ano yung Kasi nga, inimbita sila ng mag-asawang Manny Pacquiao at saka ni Jinky sa bahay nila, sa mansion nila dyan sa Forbes. Tama ako, no? Ngayon, ito yung laro ng laro ng China. Okay. Nagkataon dumating sa bansa itong NBA Golden State Warrior na sikat na si Klay Thompson. Klay Thompson. Nagpunta sa bahay ni Pacquiao. Nagulat, nandun sina Rufa, yung anak niyang si Lorraine. Si Lorraine Bectas? Hindi, si Venice yata Venice. yan. Tama ka, Venice. Tapos, si Tita Annabel, kaya naging riot kasi nung makita ni Tita Annabel, Dong, sino yan, Dong? Sikat ba yan, Dong? Halika pa, picture na rin ako sa kanya, Dong. Totoo, diba? Kaya naging riot. Kasi may kasama pa siyang co-player niya na nandito sila sa bansa dahil may mga promotion silang ginagawa sa isang related na sports apparel. Plus, syempre, playing support sa USA team na yun na nga, napasabak sa na tinalo ng isang team. Lithuania ba yun? Na kaya maglalaban-laban sila. Yung USA, Lithuania nga yata yung tumalo sa kanila. Na pinag-usapan sa buong Amerika. Natali. Diba? So masaya lang, nagluka-lukahan lang si Rufa. Binuking niya na crush nga ni Venice itong si Klay Thompson. Klay Thompson. Kaya sabi ni Tita Annabel, okay lang niya kasi feeling niya sikat at mayaman. Charot. Knowing Tita Annabel, mapabiro. Okay, ito naman. Ayun. Yung Maricel Soriano movie, kapareha niya pala ron, si Roderick Paulate. Ano title? Alam niyo ba title? Nakalimutan ko yung title tsaka sino yung director niyo. Talagang hinahabol para sa festival sa December. Para kompleto, Vilma, Nora, Sharon, di ba? Ding Dong Marian. Maricel Roderick. Yung meron daw, yung kay Vice Ganda ron na kasama mga bata, hindi na yata balita na. Pero may balita ako dito. Yes. Ang alam ko, dun sa, yung unang selection, yung apat. sa pamamagitan ng script pa lang, di ba? Script. Ang alam ko, medyo nalaglag sila doon. Okay. Nagpasa din sila doon kaya lang hindi sila nakuha. Okay. So, eto, pinupost pa rin para Sa doon finished product. sa finished product na. So, tingnan natin kasi sa totoo lang, ang daming Para star-started. naghahangad na makapasok. Top 4, ay, hindi Last top 4. four na lang. Last 4 na lang. At ngayong September yan. Yes. Oo. Parang In his mga mother's third week of September yata yung deadline ng finished product. September 25 24. kung 29, 25 sa last 29. four. Last week na 29 daw sabi ni Ang dami. May balita nga ako dyan na merong kung pwedeng magbayad. Ito, totoo to para siguradong makapasok. Pero mula sa reliable source. Kakilala ko ay wala pong ganon. Sabi Kami naman, inumpirma na. Ay. Napasok na si ganito, si ganyan, si ganyan. Taray. So, Isa pasok. na lang ang iniintay. Isa na lang daw. Isa na lang. Pero hindi na natin sasabihin ko sino-sino Ano sila. nga title? Ano? In his mother's eyes. In his mother's. Alin Bakit dito? may mother din? Dito ba? Oo. Kasama Yung din kay- sina Vivory. Kay Sharon may mother Okay. din, di ba? Hindi naman a mother story ang sasabihin. Hindi. A love, basta Alam mo, may hindi love. talaga natin laging A mother's matandaan love. yung Haba kasi. title Something niya. may ganun. May son, may mother. Mamaya may update ka dyan kasi nag-last shooting Oo day nga. na Kaya yan, di kailangan ba? alamin natin yung title. O, alamin mo na yan. In his mother's eyes, may mother Lagi ulit. na lang natin nakakalimutan. Okay, sana Kasi may naman, habol. yung prinamis mo, Mayor Enrico Roque na Oo set nga, visit, di na natupad. Kumusta? Na talaga ako, no? Natapos na Natapos ang na lahat. shooting. No ba Oo. yan? Ibale. Actually, tinest ko siya, di pa ako sinagot. Charot! Okay. Ito naman, Barbie Cortesa, sawa na sumagot kung nagsaselo siya kay si Jack Roberto, PhD. Sawa na ba?
kasi nga naman, parang sabi nga ni Barbie, simula ng Magtambal sila. mag-click yung love team nila ni David, yung Barda, wala nang ibang itinanong. Wala ka na daw ibang itinanong din. Ay, hindi ka tinanong ha. Wala na raw Huwag ibang sa mga gano'n, no? Wala na raw ibang tinanong ang mga press kung hindi. Ganun talaga. Hindi ba nagsiselos si Jack sa mga... Ako hindi ako nagtanong dyan dahil di mo ko invited. Sa mga no? ganyan. Basta ko, ang alam ko, umis ka po na ako dyan dahil pumunta na ako dito. So sabi nga ni Barbie, parang from day one pa lang sinasagot na niya na hindi na daw niya alam kung paano magiging creatively sasagutin na kung paanong iba naman ang pagsagot niya na hindi nga po, something like that. Parang naiinis na. Siguro, Kasi slight, kasi ganun ba? paulit-ulit. Nagtayo na nga ng Anti-Silos University si Jack. Pero panganag na pinartnera naman ni David, ng kanyang ng- DLSU. Yes. So, David Licauco Celos University. Kakaloka. Yun na. Pero sabi nga ni Barbie, pareho silang artista ni Jack. Kaya naiintindihan nila ang isa't isa. At si Jack na mismo ang nagsabi na hindi Kaya talaga wala siya yung seloso. personal nila, Hindi siya seloso daw. Kaya ba intindihin nyo, Marites? Ayun na. Kagalitan mo nga. Speaking of Jack, finally nag-start na, nag-groundbreaking na ang pinapatayo niyang bahay, ang kanyang dream house. Kanya, hindi kanila ha. Hindi kanya, si Barbie, ang alam May ko, iba rin. medyo malapit na yata matapos yung bahay na pinapatayo din niya. Diba? At least mga Silosa ka oo. ba? Ako? Oo. Depende. Talaga nag-isip ako. Depende. Ako, sasagot. Okay. Oo, depende. Ano Yun. naman itong James Reid? Pinasalamatan ng Liz Ken fans. Yeah, dahil nga sa nangyari, actually kanina lang chichikahan kami ni MJ gwapo ni Felipe na siya ang ang haba pala ng proseso kahit nung sabi ni MJ, nasa Amerika pa lang ako talagang ina-arrange na yung gusto kong interview kasi wala nga nang pumutok simula nung Liza Soberano issue na ingrata, kung ano nung binabasya kanya, etc. Na gusto nang hinga ng pahayag itong si James and finally nagsalita in interview. Kaya sabi niya, it was really an arranged interview dahil talaga namang naghanap lang daw talaga ng pagkakataon siguro yung Careless at yung management nila James na magkausap. And dahil nga doon sa sinabi ni James sa interview niya na wag mag-alala yung mga fans ni Liza or ni Hope Soberano kasi patuloy pa rin na susubaybayan at susuportahan yung career. May mga binanggit siyang mga exposures na magaganap kasama na yung sa Frankenstein, something yung sa Hollywood Chuchu. At sinabi niya yung support nandoon lang. Kaya huwag kayong mag-alala. Pinasalamatan siya ngayon in return ng mga fans. Lalo pat lumabas na rin ba recently na nilike ni Liza yung post. Ay, nilike na Enrique yung post ni Liza yung nag-Vogue. Tapos nagkausap sila at inamin ni Liza na lumalabas sila. Yun lang. Yun lang. Kaya mga Liscan fans dyan at mga James Reid fans, ayan, Marites University. And speaking of James Reid, PhD, ano tong latest kay James dyan sa kaso ni Jeffrey O? Hindi, di ba? Simula nung Last Monday. nahuli ba? Nakulong? Nakulong siya, di ba? Mm. Parang ang pinagbibintangan na, yung isa sa pinagbibintangan na di umano ay nag-tip or Sa NBI, sa Bureau of Immigration. ay ang daddy daw ni James na si Yes. Mr. Reid. Hindi. Maximo, basta yun Basta yun. Oo. Ate ni James. Oo, basta yung daddy daw ni James ang isa sa nag-tip na, yun nga na, parang illegal, ang kanyang permit dito. Kumbaga, Overstay. Wala nga overstaying siyang na. permit. Isa sa mga nagreklamo di umano. Oo, na ganon. Pero, ayon kay James, sa interview niya to kay MJ Felipe, siya, ang daddy niya, at ang buong pamilya daw niya ay nagulat Dahil nung lumabas yung pangalan at yung issue na yan at yung pagkakadakip in a way kay kanyang business partner. Pero inassure naman sabi ng James, siyempre na-felt bad yung daddy niya kasi para sa kanya. Siyempre kahit naman sinong magulang, alam mo na nag-invest yung anak mo, nagtiwala, ganon. Pero yun nga, binigyan din ni James na hindi raw totoo na ang daddy niya ang nagsuplong o nag-tip sa NBI regarding his business partner. At the same time, in-update din ni James na yun nga yung kay Liza na marami silang inaayos na mga international project and collaboration. Tapos sabi
sabi din ni James, inamin niya na this year daw, medyo it's a challenging year para sa Careless. Yun. O, di ba? Masaya lahat. Challenging say. Ang year na to. Segue ko lang doon kasi tinanong ko din si MJ Felipe kanina. O, natanong mo ba kung nandito pa sa bansa si Mr. O, si Jeff? O, ano sabi? Ang sabi, hindi nila na pinag-usapan. Pero ang sabi ni James, inaayos ang mga dapat ayusin ng Mr. O. Kung ano man yun, aabangan na rin natin. Mahirap mag-speculate. Ano naman? Pero okay pa rin ba si James at saka si parang feeling ko Jeffrey, yung pag sinabing inaayos, baka nga may mga transaction. May ano pa rin, ano? Kasi di ba nag-COO siya, baka may mga transaction na ipapasa ko na sa'yo yan or ako na magbabayad niyan. May iba-buyout kung anong kontratang pinarmahan natin. Yun ang understanding ko po ha. Yun ang pagkakaintindi ko kasi bilang alam natin yung mga... discontinue na yung partnership kung baga. Parang ano. Kasi James na ng buo. Parang. Oh. Diba? Why not? Pero, ayun lang. Pero di ba parang si Jeffrey ang kanyang connect sa mga Korean? Yun. Kaya siguro may salitang inaayos ang dapat ayusin sa ano man yun. Alam mo, dapat PhD ikaw na lang. Maging connected James. Okay lang ako. Sa Korea. Okay lang ako, James. Diba? Interpreter. Bilang Miss Korea ka. Ito naman, tong Beshi, tong This Generation's Box Office Queen. Pinaghawak lang ng cake. Ano to? Oo. Sino to? Kasi parang may naglabas. Meron ba tayo? Ayan. Meron tayo dyan eh. Antayin lang natin. Talaga? Parang... Pinaghawak ko, ano to? Queen, yung box office queen, di ba? Oo. Parang pinag-uusapan ngayon. May isang account sa Facebook na nag-post ng ang pangalan ng account, Certified Kapamilya. Tapos nakalagay, This Generation's, box office queen, pinaghawak lang ng birthday cake sa isang GMA show. Okay. Tapos ayun si Bea Alonso yung naka-white. Birthday to ni Kailin ata. Okay. Birthday ni Kailin. Si Kailin ito. Yes. Tapos hawak niya yung cake. Tapos parang mga comment doon, parang hindi nakaka-queen na ikaw ang naghahawak ng cake, girl. Ganon. Daming comments ng mga netizens na parang nakakaloka. Si Bea talaga ang tagahawak ng cake lang sa GMA. Parang ganon yung mga chika-chika. Alam mo, sinend ko agad kay Bea. Mag-uusap kami kayo ni Bea. Tapos sinend ko sa kanya. Unang-unang reply ni Bea Alonso ay... Tawa. Sabi ni Bea Alonso nung una, correct? Ngayon ko lang nakita. So meaning, parang kung hindi ko pa sinend sa kanya, parang hindi siya aware at hindi nakarating sa kanya to. Tapos may mga tao rin namang nag-comment doon, and especially ako din, sabi ko, kalokate no, pati ba naman yung paghahawak ng cake? Parang big issue sa mga netizens, sa mga tao. Parang nagiging malisyoso na yung mga tao sa simpleng bagay na naghawak ka lang ng cake. Tapos ang comment lang ni Bea, true. Sabi ko, sasabihin ko yan sa Marites Mars. Sabi niya, naawa kasi ako kay Kailin na hindi niya mahawakan yung microphone niya. Kaya kinuha ko na lang yung cake para makapag-thank you naman siya sa mga sponsors niya. Yan ang queen. Oo, yun ang sabi, yan ang queen, totoo. Yan ang sabi ni Bea Alonso. Tapos sabi ko sa kanya, di ba te, parang gusto lang nilang magpaingay na may relate sa cake. Di ba may relate yung kay Alex Gonzaga sa cake. May relate yung kay Membay sa cake. Ngayon naman, ikaw naman yung idadawit nila sa cake na keso hindi daw queenly ang paghawak mo. Bibigyan ng issue, sabi niya, tama. Ganon. I love you, babe. Ayan. Yes. Thanks for answering. Ayun, di ba? Ito ang queen. Sumasagot agad sa mga messages. At sinasabi agad. Positive ang sagot. Correct. Na gusto niya lang tulungan si Kailin para makapagpasalamat. Diba? Ayan, malinaw na. Kasi pag binasa niyo po yung mga comments at nung mga netizens natin, parang grabe. Ang mga chika talaga, sabi ayan mga netizens na yan? Correct. Ang mga chika talaga ng mga netizens, parang deserve niya yan. Lipat-lipat pa kasi sa GMA, may mga ganon. Maasim. Oo, may mga nakalagay pa dito na sa ASAP, ang cake nasa lamesa, maramihan, ganon-ganon, sabing ganon. Tapos, para sa show na yan, ha? Oo, yun ang sabi ng mga tao dito talaga, binabasa ko lang po. Ay baka kasi wala si Tita Pinky Fernando dyan. Fernando's Bake Shop. I love you, Mami Pinky. Miss you, Mami Pinky. Miss you. Birthday ko yan. Alam mo na, ha? Correct, oo. Sa iba, sabi, ba't hindi man lang kinuha ni Raver yung cake ka-lurky? Di ba parang yun naman ni Raver, nandun siya, Yun na nga. Parang sabi ko nga, nung nagkausap kami ni Bea, kalokate no.
parang simpleng bagay na dapat happy lang kasi celebration ng birthday. Parang issue pa yung picture o nakuhanan ng camera na ganyan. Pero sinagot na po dito exclusive sa Marites na tinulungan niya si Kaylin para makapagpasalamat sa kanya mga sponsors. That's may hawak ng flowers and ng cake. Tama. Pahabol! Alam mo, curious ako. Kasi inahanap ko dyan yung kapatid ni Mavi na si Cassie. Sana mas interesante, mas maganda sana at mas mainit kung sinabi, nag-followhan na ba sila uli? Or ganyan-ganyan? O binati man lang ba ni Cassie si Kaylin? O di isunod na natin dito. Isunod na natin. Ay, sunod na natin. Yes. Yung sa kabila ng... Ano. Kasi diba, ako din talaga ay medyo... Mula nung ni-report natin yon na nag-unfollowan silang dalawa. Hanggang ngayon, check ko lang, hindi pa rin sila talaga nagpa-followan sa isa't isa. So, ibig sabihin, may something. Biruin mo, halos, kung titingnan mo, parang sister-in-law. Quote and unquote, of course, dahil hindi pa naman mag-asawa, diba? Pero, ibig sabihin, may something talaga sa kanilang dalawa. Mukhang hindi rin binati ni Cassie, di ba? Hindi natin nakita dun eh. Oo. Ayaw ni Cassie. Eto nga, may nasagap ako dyan. Ayan na. Baka lang naman, Baka nga. May nasagap. Pero, ito mga kamarites, sige, nasagap huwag lang naman kayong eh. magagalit Happy or birthday lang ni anything o Kaylin, magre-react ng violente. Okay lang yung mag-react sila. Eto kasi, nasagap ko lang. Kumbaga, ito ay may nagchika lang kasi may tinanungan ako. Sabi ko, ano alam nyo dun sa Kaylin at saka Cassie na nag-unfollow? Bakit sila parang may, obviously, may something, di ba? Tapos may nagsabi, kasi daw, si Cassie daw at saka si Darren Espanto, di ba sila yung nalilink ngayon? Parang ayaw daw ni Kaylin kay Darren at kay Cassie. Eto po again mga kamarites ay chika lang sa akin. At dahil daw si Kaylin at si Darren dati ay item din, nagka-something. Wala akong alam doon at hindi ko alam nasagap lang po ni PhD. Kung naging si Darren ba si Kaylin or nagka-fling or kung ano man, kung niligawan ba ni Darren. My lips are sealed, so ibig sabihin may no siya dahil mga bagets pa to, maaaring panahon pa na si Kaylin ay nasa ABS-CBN at saka generation talaga ni Beshi yan. yan ang mga baby niya, mga anak-anakan niya yan eh. Apo ko na yan eh, di ba? Huwag ka na magmamangan. Huwag ka na magsalita ka, Beshi. I-claim mo na. Pero yun nga, so may nasagap lang naman ni PhD. Actually, nagulat ako doon. Ay, talaga ba? Naging si Kaylin ba at saka si Darren? So, or nagka-something ba? Pero kung sakali man, ano naman, di ba? At saka, nagkataka din ako kasi, ang tagal na ni Darren at saka ni Cassie na, I mean, in a way, parang item din. As in, matagal na silang nalilink. Correct. Diba? So, bakit ngayon, biglang may mga ganyang, kung yun man ang dahilan, isa sa dahilan, ba't ngayon lang? Pili ko naman, MMs lang. Kasi what diba, is MM? Charing-charing lang naman yung... Pero alam na mga parents, kasi alam mo, pag napapanood ko ang mga panayam kay Zoren at saka kay Carmina, welcome sa kanila si Darren. Oo, hindi. Feeling ko correct yung kay Kaylin at saka kay Darren. Feeling ko naman, parang yung baka yung nagkwento, baka yun lang yung kanilang haka-haka. Yes. Kasi, di ba bago naman yan nagkaroon ng unfollowan, makikita naman natin na lumalabas din si Kaylin at saka si Darren pa rin naman sa mga pictures nila sa mga stories lang. Na di ba parang binabati pa na friendship sila. Parang hindi siguro yan yung cause. Iba siguro talaga. So siguro may alam lang tong source ko na may something nung time na yun. Baka yun lang yung chinika niya na, kasi alam ko ata, ata ni Kaylin si Darren, ganyan. Pero ang tagal naman, ba't ngayon lang? Ayun diba? nga ang malaking tanong. At Kung saka, yun ang reason, ba't ngayon nagre-react lang? Ang tagal-tagal na nilang nalilink. Anyway, going back to Mavi, parang dead man naman si Mavi. Unaffected, unbothered. Yes. Kumbaga, kung ang kapatid niya o kakambal niya ay may something sa jowa niya, di ba? Dahil kita niyo naman ang message niya kay Kaylin, parang for forever na ang dating. Ano ba ito? Very sweet. Diba? Pero natatawa lang ako sa mga ganitong pangyayari, unfollow na yun. Kasi diba pinag-usapan natin last time, yung Casey Concepcion naman. Yes. Tapos, ang isa sa sinabing rason, di umano kasi hindi trip ni dating Senator Kiko Pangilinan sa kanila yung bagong boyfriend ni Casey ngayon. Tapos, ang dami. Alam mo, ang mga Gen Z ngayon, parang lahat sila. Ang pinaka-official announcement nila kung break na, pag nag-unfollow na. Ay! Parang ganun no? Ganun ba? Pag magkaaway, pag magkaaway, unfollow. Ganun din yun, black. Pero syempre, pag tayo tumingin, hindi mo makikita. Ako restricted lang. Ay, tara. Ganda. Pwede pang balik-balikan. Ang mga artista
Ngayon, sila na ang gumagawa ng chika. Diba? Chika nila. Gusto. Pick-up na lang, mga kamarites. Alam mo na nga sila. Kaya feeling ko may ibang dahilan eh. Ako din. Ako rin, tingin ko. Mababaw yung dahil ganyan. Na-share ko lang kasi kahit ako, nagulat na, ay, may ganun pala. Sayang, hindi kami magkasama ni Cassie sa event. Yun nga yung naging, nung makita ko yung picture mo, Bes, ba't nasan si Cassie dyan? Hindi, ibig ko sabihin, kasi meron kaming gaganawing show for September 23. Sayang wala si Cassie dun. Sana na-chika ko. Pero ako at least. nababaitan ako dito sa Mabait Batang- yan Oo, sila. Yan. Cassie. Actually, silang tatlo kasi nakasama ko na sa show yung Mavi Kaylin eh. Tapos si Kaylin Bagets pa nakakasama ko din talaga yan. Tapos itong Sa si... September 23, nakahanda Si ang mga, Mavi, mabait din. Oh, Mavi, maganda ang mabait. pagkapalaki ni Mina sa at saka ni Yes, Zoren yes. talaga sa kambal niya. Ako talaga. Agree ako dyan dahil kasi- si Zoren. Sobrang matagal kong sweet. Yan, ang mga lola Sweet niyan. girl yan. Grabe. And speaking of Carmina rin pala, Mm. nako, hindi pa raw niya kaya. Hindi Na- niya pa kaya. Kung Mahirap sakaling talaga. ang kanyang mga anak ay magiging Magseryoso independent na, magsosolo na ng bahay, at magsasabing magpapakasal. Oy! Ay, hindi pa Baby pa, raw. mga bagets pa. Hindi Oh, pa. di ba din? Huwag na lang siya. Ano? Mm. Anong gumano? Abutin yung pangarap. Ay, abot kamay. Abot kamay ang pangarap. Yes. Na operator. Ay, nako Super. pa. Mm. Bet Ay, makas- nilampasan mo yung Dennis Ay, Trillo. oo. Oo nga, kasi kinailin Eh agad kasi eh. Hindi naman, sinegue connect na lang. eh. Sa Diba? tanong. Oo, connect Eh, na. amin na yun na lang, Jency na lang. Hindi ko na Queen Bea, ano ka ba? Sige, Nagtampo naman agad Oo, siya. ako rin. Grabe. gusto niyo yan. Alam mo ba, silang dalawa, magkabatch sila sa Star Oo. Circle na batch 10. Oh, at sila ang una talagang Kailan nagkasama, ka ba? hindi Oo, si yes. hindi si John Lloyd. Totoo. Kailan yung okay to be you, 2K It's to be K you. to be you. 2K to be you. K to be you. K to be you. K O, to di ba be doon sila una? Kaya lang, saglit lang yun brief lang. Kaya after 21 years, kasi that was 2002 yata, ngayon lang sila ulit magtatambal dahil pareho na nga silang kapuso. At gusto ko lang maidagdag, mga kamarites, ito dalawa sa mga generation ngayon na talagang best mga performers Oo, yan. mahuhusay na aktor Yes. at actress Hindi talaga. yan mga ham. Di, totoo yan, Ano ha? ka ba? Hello. Sa generation nila. Nakakatuwa lang dahil yung proyekto nila ngayon ng Love Before Sunrise. Tama ba ako? Love Before Sunrise. Yun yung Baka maging kanilang... sunset yan na. Ano ba? Yun yung series na gagawin nila sa GMA na finally feeling ko naman. September yan. Ito yung mag-i-establish siya sa tandem nila. Kasi pareho naman silang magaling talaga. Yun lang ang gusto ko sabihin doon din. Sana. Alam ko, ngayong Sana. parang end of September na ang pilot ng Love Before Sunrise. Tama Love nga yung Before title. Sunrise. Ano? So, So, view rin yan. View channel, di ba? Wala. Oh, yun. tapos pala di ko alam kung na-report ko to, si Dennis Trillo. Di ba ano siya Wala na siya ngayon? kaya no, di ba? Active siya sa TikTok ngayon. Oh, Di ba? sobra. Nakakatuwa yung mga content niya. Pinaggagawa niya. So nakausap ko kasi recently sila Jan at saka sila... May bisita tayo. May bisita tayo. Hello. Baka gusto mag-live. Ano tanong Baka na gusto natin? mag-live Oo. agad-agad. Sige, May gusto pong itanong. Ayan. phone-in Ayaw nyo question. ipatanong pagkatapos ngayon. Hindi naman, doon sumilip eh. Yeah. Gusto niyo ba mag-comment? Okay. Ayan. Respeto natin. Okay, hello Yorme! Hello, Bisita kami Yorme. dito. Oh, ayan Sad na. si Yorme. Sad si Mamaya Yorme. pag-usapan natin kung ba't sad Sad si Yorme. siya. Tuloy mo. Ayun, anyway, itong TikTok. si Dennis daw dati, wala talaga mga social media account. O, kung meron man, hindi siya active. Kahit daw Facebook. Parang pinaliwanagan nila na ngayon talaga, kailangan Digital. merong Mag-evolve kang ka mga rin. oo, kasi usually nga naman yung mga endorsement, Brands. mga brand, nakadepende rin kung gaano mo karamihan. yung followers mo, Correct. yung mga ganyan. So na-convince in short. Dahil sila ngayon ang naloka at na-surprise. Bigla na lang nagpo-post si Dennis at bongga ang mga content, di Kung ba? ano-ano ang pinaggagawa. Grabe. Siya mismo daw ang gumagawa ng mga yon. Sarili niya. nag-i-edit siya. Yes. Tapos, sabi ko, sino nagbibideo? Si Jen? Hindi, siya lang. Ay, ang bongga ni Dennis. Kahit daw si Jen, aaliw na lang kay Dennis. Tapos, tinanong nila si Dennis. Sabi daw ni Dennis, ano pala, ang saya palang magpasaya. Yun lang. Saya lang. Oh, Alam mo na. yun. Si Dennis ba? Kanino lumipat? Kay Kay Tita Becky Avila. Becky. Tama, Yun na. tama. Yun na. Okay, iniwan niya si Popo yan. Oo nga. Okay. Some good things. Never nga? last. Yun na. Yun. Ikaw na sumagot.
Kasi malungkot yung susunod nating balita. Kasi nga, ang balitang ito, ang ating Chick of the Week brought to you by Amigo Sigurado! Dahil mahalaga nga po nararamdaman ng inyong aruga, kaya naman kahit nasa ang panig ka pa ng mundo, nandito ang Amigo Sigurado para tulungan ka na ihatid ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng panlasang Pinoy. Kaya mga kamarites, gamitin nyo na po ang promo code na PILCHICA sa inyong Shopee at Lazada shopping cart para naman makuha nyo na ang discount para sa ating Amigo product. I-check out nyo na nga po ang Amigo sa inyong Shopee at Lazada shopping carts para sigurado na madama ninyo ang ulam na may halong pagmamahal galing sa'yo. Yes, mga kamarites, mainit-init na issue. Ang suspensyong ipinataw ng MTRCB sa It's Showtime, 12 days, di ba? 12 airing days. 12 airing days. So, ibig ito po yung sabihin, statement ng 2 weeks. Oo, kasi Monday to Saturday tama, 6-6, di ba? Ayan. Nasaan yung mga Ayan yung mga pinanggalingan? Ayan, case number 1. Ayun, case number 1. Inappropriate utterance of the word G-spot by host Jong Hilario and Vice Ganda during the January 24, 2023 episode of Showtime. May violation daw yun. Ano yung sumunod? Yung sumunod, case number 2, inappropriate utterance of word tinggil by host Vong Navarro during the June 3, 2023 episode of It's Showtime in violation of Section 2, Chapter 4 of the Implementing Rules and Regulation of PD number 1986. Tapos, ano lang ako dyan bago ka tumuloy. Kasi napanood ko mismo yan eh. Yung Parang tinggil. feeling ko naman, ang feeling ko naman, nagkamali lang talaga ng... tip of the tongue. Slip of the tongue. Kasi ang So, ano pinag-uusapan nila, tanggol. Yung pangalan ni Coco Martin sa Batang Quiapo. Hindi, ito yun. Ano sila ng tanggol. Nasabi niya talaga yung salitang yan. Hindi, ito yun. Kasi, di ba, night before that episode ng June 3, nanood sila ng concert ni Meme. Ayun! Tapos nagamit ni Meme na isa sa mga spot niya ata yung tanggol. Tanggol. And parang yung other word, ako hindi ko sure kasi di naman ako nakapanood ng concert. Pero dun yun ang galing. Kaya nga, di ba, ang comment ni Vice Ganda, talagang pang-concert kasi yun, Vong. Vong. Hindi pang TV. Kaya reaction ni Meme parang, sinubukan na lang parang ilusot. Pero parang tama ka, slip of the tongue na baka nawala sa isip niya, nag-e-enjoy. Yes. Parang na-deliver niya doon na, ay oo nga no, nasa national TV ata, parang ganon. Tapos Pati yung itong pang ano. Hindi, meron pa. Kung hindi ako nagkakamali, meron ding isang ganyan na tinapatan ni Matteo Guiducelli. Ano? May relasyon din sa parang ganyang salita. Sa programa pa nila noon sa LOL. O ano nangyari doon? Wala. Hindi ko alam kung bakit hindi Wala na pinatawag yung LOL. Wala namang LOL. Hindi. So Oo. parang ano din sa akin, ipon pala ng Yes. FTRCB ang lahat ng mga reklamo. offense. Ano pa ba? Ito Prior PhD. offenses. So Diba? siguro kapag medyo feeling nila ay todo na to sa kanila pagsasama-sama. Pinagsama-sama. Sama meron pang picture. Ayan yun, si Kay pangatlo. Kim Chu naman Go ahead, to. Beshi. Oo, Nasaan na parang, yun? ito naman ay nakarating din yung January 9, 2023 episode na may usapin about dun sa micro mini shorts dapat kong sabihin. Hindi ko masabi ang salitang yan. Ang pet short naman talaga tawag dyan. Oo, totoo yun naman talaga Kanina ang kasi tawag. sabi Susot ko- ka ba niyan? Hindi ko lang masabi yung salitang yun. Charing. Hindi ko Dahil, nagsusot di ako ba niyan. kasi sabi ko lang kay Daddy Wawi kanina Oo. na laging naka-pek short. Oo. Ayan, oo. Tapos nakalagay dito. And, Performance ni Kim Duenas. yon parang yun yung pinuna. Girl on Sa Fire. Girl on Fire. Tapos, Meron pa ako nabasa dyan na yung mga Meron pa yung nip sleep. function. Oo nga. meron pa. Ayun, nip sleeps. Ayun, Ayun, nip slip. nakalagay doon. Wardrobe Wardrobe malfunctions or nip slips of one of the performers. Hindi, Ayan, sa number 3. Hindi, meron bago muna. Yung sa Rampanalo, Yes. may segment sila doon kung saan yung money game where hosts were paired together to using their catch lips. play money using their lips. Ito yung Ayun. kiss-kiss. Tapos sumunod, Complaints regarding the allegedly suggestive macho dancing in one of the show Kami segments. naman gumagawa. Tapos yung wardrobe malfunction na nip-slips of one of the performers. So, ito ba yung kay Regine Velasquez. Regine Tolentino. Pero yun naman, hindi naman yung sinasadya Correct. eh. Opening yun eh. Accident naman yun eh. And meron pa. Sana kung yun nga ang tinutukoy.
Kung Meron yun pa. nga. A memorandum urging stakeholders to exercise prudence in securing their talents, clothing during performances. May nag-complain of alleged inappropriate wearing of the barong Tagalog Yun, ano of kaya one yun? of the hosts, to name a few. Buti. Pati yun? Hindi tayo Ako buti live. dahil Ano, nakita. live tayo nun. Bakit may gano'n? Doon ako nagtataka kasi di ba pinag-usapan natin nung mga nakaraang issue ng lumabas ito na sinabi nga natin, ang paliwanag ni MTRCB Chair Lala Soto, pag wala daw reklamo at hindi na monitor ng kanilang monitoring committee team, hindi daw talaga nakakarating sa kanila yung ano. Ibig sabihin ito, kung yan ang pinagbabatayan, ang dami pala talagang naipon ng mga reklamo as sabi ni PhD, di ba? Posible. Maaaring winiweigh lang nila kung dapat bang anuhan na to, isuspend or bigyan ng DA. Pero alam nyo, hindi talaga makakalusot or medyo makakaiwan si Chairwoman Lala Soto ngayon. Kasi ngayon pa lang paglabas pa lang ng suspension na yan, ang dami na talagang mga negative reaction and comment ng mga netizen. Actually, trending nga MTRCB mismo sa Twitter or sa X. Kahapon pa. Sinasabi nila na bakit ang It's Showtime lang ay sususpend? Bakit yung mga minsan nga pagmumura or saying bad words? Or yung mga double meaning na mga meaning salita. na joke. Bakit yon ay hindi nila pinapansin at sinususpend? So, nabibigyan talaga ng kulay at hindi natin maiiwasan, lalo na nga si Chairwoman Lala ang chairwoman, parang pinapaboran ang dating ng programa na kabilang ang kanyang tito at papa. Sumagot na po ang ABS-CBN at nagbigay na po sila ng pahayag. Sabi po ng statement ng ABS-CBN, we have received the ruling from MTRCB indicating that It's Showtime will be suspended for a duration of 12 days from finality of the decision. We will submit a motion for reconsideration as we humbly maintain that there was no violation of pertinent law. We are also committed to working with the MTRCB to ensure that It's Showtime can continue to bring joy and entertainment to our noontime viewers. We are truly grateful to the Madlang people for their unwavering love and support for It's Showtime. At yan po ay nilabas na po ng ABS-CBN management kung saan sa mga oras na alas 8 kagabi po ay September 4. Kagabi, lumabas Lunes, nangunguna po sa Twitter o sa X ang Showtime. Pinapangalawahan ni Ms. Lala Soto at pumapangatlo ang Kapamilya Online Live. Halos lahat po ang laman ng X talaga ay mga pangalan na involved dito sa kaguluhan between MTRCB or ng Showtime. Ayan po. Ayan. Naka-chat ko din si Tita Malu Chowa Fagar. Kasi nga, di ba, isa siya sa mga board members ngayon. Sabi din ni Tita Malu, pwede naman silang umapila. Kasi pwede daw umapila within 15 days upon the receipt of the suspension. Yun. Pero aapila sila sa Office of the President. Kasi under yun ang Office of the President. Correct. Pero may mga naglalabasan na MTRCB can only suspend the airing sa A to Z, sa GTV, at patuloy pa rin itong makakapag-ere sa Kapamilya Online Live. Kasi as per the jurisdiction of MTRCB, ang kanilang kinasasakupan ay television programs, movies, and publicity materials. Sa online naman, di ba? Hindi sila. Wala tayong MTRCB. So, ayan, kumbaga ito ay considered as free and content, include all materials content, free television and cable channel. Yun yung lang apektado. Kung sakasakali, doon pala mapapanood. Kung hindi yung apila feeling ko maaayos. Feeling ko din. Walang effectivity, di ba? Kasi pwede pang mag-file Ayan nakalagay. So, di pwede ba sila mag-ano? 15 days from the receipt of the decision on. So, kung na-receive nila ngayong kahapon. September 4. Ano na yan? September 19 or 20. Tumatakbo na. So, pa rin, tuloy-tuloy pa rin. At tingin ko naman, maaayos. Nauna, bigyan naman na pala sila ng 20-day preventive suspension nung
Kailan ba yun? In 2010. Actually, ilang beses na rin na nasuspend sanay na pala. It's Showtime. Kaya na lang natin. Tapos yung iba naman na programa, kasi ni-research ko sabi ko, ano ba yung longest suspension? Meron din yung kay Willie na parang 1 month ang suspension niya, mga ganon. And nag-post din si Meme Vice agad-agad kagabi ng kanyang post kasama ang buong Showtime family. At sinabi niya, I quote, "In the middle of every difficulty lies opportunity," end of quote. Hashtag it's Showtime, hashtag family, hashtag madlang people. Ayan, ipinost po ni Meme yan kagabi agad-agad ang kanilang mga photos. Tapos, agad-agad almost 100 per... ayan, na. I-segue mo na rin yung statement niya sa Milan kasi ayan, hindi na siya talaga makakapunta ng Milan. Ayun, to announce that ang kabogable ayan na po yung ASAP. Kasi sa September 10, yung ASAP Milan, natuwa nga ang marami kasi almost 30 artists na talagang mga kilala, mga singers, performers. At biglang sumali dyan si Vice Ganda at saka si Coco Martin. But dahil sa pangyayaring ito, nai-regret po nila na i-announce na yung Unkabogle Phenomenal Box Office Superstar will not be able to participate in ASAP natin to sa Milan. Kaya sa mga nanonood po nating mga kapwa Pinoy dyan sa Milan, nakakabili na. Si Vice lang naman po ang hindi makasama, but the rest, tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Hindi, kasi ang dahilan, diba, nakalagay po dyan that he will not be able to leave at Showtime and everybody sing at this time. Okay. Sayang lang. Okay. Yan po ang ating Chika of the Week brought to you by Amigo Sigurado! Tuloy-tuloy lang tayo, Marites. Etong Alden and Julia's movie teaser, Baralagat, PhD. Ito yung 5 breakups and a romance. Di ba? Naglabas sila ng unang teaser. First clip. Kailan ba to nilabas? September 1 ba to nilabas? Hindi, parang mga laplapan niya tayo. Hindi, ano yun? Confrontation. Talaga. Gusto mo, gayahin natin? Laplapan niya. Oo. Gusto niyo gayahin? Oo. Diba? Wala naman nagsasabi Pwede naman. Meron na nagsabi. Ayun, hindi. Ang maganda lang siguro, tingin ko, marami nagkaka-interest. Di ba yung pinag-usapan nga natin kanina? Parang marami nagka-interest. Base pa lang sa short teaser pa lang. Clip ang tawag ko. Short teaser pa lang na ipinalabas scene drop yata. Or scene drop. Okay. 5 million na yata yun. 7. Meron 7. Yes. Yeah, the other day. 7 talaga. So sana yung ganong interest na ipinapakita ng mga netizens or ng mga viewers, sana mag-translate siya into box office. Diba? Puro social media. Correct. Kasi sa ngayon talaga, aminin na natin, parang kumakapit tayo ngayon dito sa movie ni Catherine Bernaldo and Dali De Leon. At sa movie na ito ni Alden at ni Julia, although ito kasi, hindi nga tayo kumakapit dito dati, aminin nyo. Kumakapit tayo dyan. Kumakapit ba kayo? Hinabol pa nga natin yung last shooting date dyan sa baba. Pero ibig ko sabihin, mas ang tinitingnan natin na malaki ang chance na mag-box office ay yung Catherine at Dali. Pero nung pinakita yung teaser nito, marami rin mga ibang pelikulang kasabay na kahit nga kung hindi makapasok sa festival yung ATV, di ba? Sa bagay. Kinakapitan natin yun. Pero kumbaga, sana nga maging positibo tayong lahat. Suportahan natin kasi ito ang magiging daan para kahit paano bumalik yung interest talaga ng mga Pinoy moviegoers sa cinema. Sa panonood ng sa widescreen. Kasi maganda naman talaga. Kung magandang proyekto, sinusuportahan. Irene Villamor naman Ang galing ni Alden doon. Lasing-lasingan siya, dumating siya. Hindi ako I'm not chuchu-chuchu. Tapos ang ganda ng banat ni Julia. Correct. Yeah, that tina niya. So, ibig sabihin, that woman, something like that. Kasi naalala ko lagi yung sabi ni Alden nung interview na sabi niya na parang ilang minutes siya na hindi naka-emit nung napanood daw niya yung full movie. Na medyo na naging emotional siya na sobrang gandang-ganda siya. Abangan natin yan. Pero ako, gusto kong suportahan yan. Ako din, saka yung movie ni Catherine. Of course, ang movie ni Ate V at saka ni Boyet. Local movie. That movie na parang bigla na sumulot.
Marami namang meron ganun nga tayong talaga. binalita last week na ang diba? tagal na palang sinut, mga bata pa itsura. Kaya ayaw na siguro Huling sayaw. Pero alam nyo, minsan, Meron pa isa na Alin? kasama si Long Mejia. Ano Naloka. ba yun? Ano title? Pelikula Lost din siya. something. Oh. Talaga ba? Ano matag ka ng press con Hindi. eh? Basta ko lang ngayon. Lost something. Lost Heroes ba? Alam mo, aminin Pagbigyan na natin. natin Kaya sila. minsan siguro hindi natin masisi yung mga moviegoer. Oo. Kasi parang sa halimbawa, 10 Sa pelikula. subscription. Oo. Parang sa 10 pelikula, minsan, yung 8 dyan, talagang Nag-vlog. minsan nadidisappoint after. Kasi parang may nadaliling eh, no? Oo, yung dalawa, Sumabay oo, na lang. bongga. Eh, paano pag natapat ka nga naman? Yun. Oh, pero yung pelikula ni Daddy Wawi. Oh, yung Big Boys. Ah. Si Joaquin, Oo. tsaka si Gab. Bongga yun. Sinuting yung puro Manila Zoo. Yes. Oh, mga animal ang mga Mga kaksena. hayop Oo. naman pala. Diba? Mga hayop. Pero feeling ko isa rin sa dahilan talaga kasi, di ba napakarami ng mga streaming platforms. Yes, oo Yeah. naman. Isa Yan rin talaga yan ang eh. pinaway pumatay. Subscription. Oo. Kahit na nga may streaming, kung gusto maganda yung item, Totoo Totoo. naman. Totoo naman. panoorin pa rin nila. Kaya Okay. challenge sa mga Oo. director, mga producer. Lalo na mga scriptwriter Oo, dyan. gawa yung mga tayo ano. ng talagang alam nating papasukin. At dalawa lang ito sa pinag-uusapan natin. Yung Catherine movie, alam mong wow, iba. Itong Julia movie, iba rin. Hindi, feeling ko sunod-sunod naman, na eh. super, ano na sila, best effort ng ginagawa ng mga film, na mga tao sa film. May iba kasi parang May ano iba talaga. parang Aminin na makagawa natin, lang. may iba talaga makagawa lang. Yun lang. Eh di ba nga yung kinikwento nung bisita natin nung nakaraan, dalawa, namuhuna lang ng ganitong pera, naghubad-hubad lang, binenta sa ano kasi Movie na. movie na. Patok. Mhm. Okay, supportahan po natin. Mga kaibigan, ito na po Si siya. Diego po kasi dito, meron siyang Oo. sinusuporta ng streaming app. And Number ito, 1 para sa kanya. Sharon and Alden, glass shooting day. Ayan na, Alden, may pinag-usapan natin kanina. pabulak-bulak at message kay Sharon. Oo. Dami pelikula ni Alden. Ayun, may makabagbag damdamin siyang ano. Ito po yung entry nila A sa mother Metro and a son. Ayun. May Walang mother story. ulit. Walang story. Teka lang ha. Mother Kasi and kanina son yung sinabi story niya, no, yata. A mother and son. And a son story. Ano uli yung title yung kay Maricel? In her eyes. Walang mother. Walang mother? In her mother's eyes. Walang, ano ba? In her mother's eyes siya. In Yeah. the mother. Si Maricel. Rodrigo si Charing. Maricel. Pareho silang mother. In his mother's eyes, Oo, yung in his- kanina. In his mother's eyes. Parang kasi puro mother, no? Parang Mother, naging Mother's Day itong ano. Para Mother's Day ang ano, film Oh, pa. actually, yung When I Met You in Tokyo, kwento rin ng Nanay. mananay. Ng OFW. Nanay at tatay. Di ba? Anyway, ano yan Oo. tong latest? Oh, yun Yun na. ang nangyari dito. So, Miss si Rose. Sharon ay parang nagkaroon ng bagong anak kay Alden. At si Alden naman, in the absence of his His- mother for the longest time, parang nakahanap naman talaga ng mama o nanay kay Sharon. Yun, meron siyang pabulaklak at Thank you very much. Message. pa-message na it's Mm. our last day. I'm very blessed to have ano to? Yun. Diba ang labo ng mata ko pag malapitan? Nakasalamin pa yan na. Pag may salamin, to have known you. Oo. Thank you for everything, ma. Dito lang ako. Love you, your son, Alden. Sa gitna ng mga usapin ng mga totoong anak ni megastar Sharon Cuneta, ay may isang Alden Richards na Nandyan sa tabi niya. at nagsasabing, dito lang ako, ma. Okay. So anyway, Diba? sabi nga natin, isa ito sa aabangan din natin Festival, na movie. oh. Anyway, speaking of anak-anak, ito na naman tong PhD. Ano, bro? Gabi Casey. Gabi C. To the rescue ka, Casey. Yes! Lumabas nga kasi nag-vlog, mag-ama, interviewhan, at pinag-usapan nga yung tungkol dun sa pag-unfollow. Dalawa lang yung sinagot ni Gabi na napakabongga. Sabi niya, kung magpapaka-politically right ako, sasabihin ko, ganun talaga anak, sa pamilya, merong kang kinakampihan, merong kang masyadong ganito, ganyan, Paborito, ganyan. or Paborito or ganyan. Tatanggapin natin yan. Kung gusto ko maging politically correct ako as a father. Pero bilang tatay mo ko, kakampi mo. Ang taray ni Gabi, di ba? Yun lang yung mensahe nung kanilang ano na, siyempre kinalugod yun ni Casey. Kasi parang eto, nakahanap siya ng kakampi sa daddy niya kasi pinag-usapan, parang nagpaparunggitan sila ng kanyang nanay. Eto, to the rescue. Parang nga nagkaparunggitan kasi parang recently lang, ni-like ni Casey, yung Instagram post ni Sharon, yung regarding
yung para sa isa sa mga 4 kong anak. Yung gano'n. Birthday diba, yata. Birthday talaga mo. ni-like niya yun, di ba? Diba? Parang tapos may post si Casey ngayon, although Bible quote yun, so... Pero syempre, may mga nagko-connect pa rin na ano to, sagot ba to ni Casey? Hintay na lang natin sa concert nila Gabby at Sharon. Correct. Yeah. Segue tayo dyan. Kasi may pinag-uusapan yes, na may possibility na kung magpaiiralin daw ng main cast, or syempre wala namang iba, si Gabby at si Sharon yun, ang kanilang mga pride, baka nga daw ma-reschedule at hindi matuloy. Aray. Ay, nagpa-reserve pa naman ako ng My Only Love ticket for worth 7,500. Ay, shala. Aray. Diba? May- Baka naman di ko maiano yun. Richie Rich Charot! kasi. Uy, pinakamahal 18,000. Yung Dear Heart. May mga category. may ganon. Dear Heart, Mga 18,000 movies something. nila. Tapos sumunod, may 14,000 something. Sumunod na yung So ano 7,500. pinakamura sa hirap at ginhawa? 1,500. Meron sa hirap So at yun ang ginawa. pinakamura. Yes, mayroong sa hirap at ginawa. May dapat ka bang mahalin. So ano nga pinakamura sa hirap at ginhawa? Hindi ba pasan ko ang daigdig? Wala kasi si Gabi doon. Charing lang. Ako doon ako sa My Only Wala ba Love. yung sino yung... And eto pang segue doon din. Ano? Hindi nagre-rehearse si Gabi. Hindi nakarating sa ating chika na si Sharon lang daw yung... hindi naman talaga singer si Gabi na ano. Hoy, pero mabenta yan sa US, di ba? Yeah, Yung kanya yan, diba? mga racket niya ng mga True. singing gig. Hindi lang sa Oo. US. Pag kami nagagabay guro, mga teacher, Correct. kanda o gaga, dyan. Oh. Dead mo na kasi sa boses. Tuna lang. True. No? At least sa tono. Diba? Ngayon. Nasa tono. Pero alam mo, nagugulat din ako kay Casey ngayon. Alin? Parang, hindi ko alam, parang may parang palaban mode yata si Casey. Alam ko, eto na. Parang may pinanggagalingan talaga si Casey na parang ngayon lumalabas kung ano man yung Nagdudusa nga si angst Sharon niya. dyan. Ha? Nagdudusa? O gumano. Isa-segue ko na, pati yung mga Baka kamag-anak. gusto mong i-share ang pagdurusa. Uy, may kwento lang Yeah. din. Kasi di ba, isa sa mga Marites. reason kung bakit may paronggitan yung dalawa daw. Kasi nga, may mga lumabas na balita na mas napamanahan ng marami ni Mrs. Cuneta itong si apo niya, si Casey. At dininay yun ng mga kamag-anak ni... Hindi daw totoo yun. Hindi daw totoo yung Oo. ganyan-ganyan. At saka hindi rin daw totoo na si Casey ang nagbayad ng hospitalization ni Mami Elaine. Oo. Si Sharon Cuneta pa rin daw. Pero ang nakakaloka, naglalabasan bigla ito ngayon out Kaya of the nga. blue. No, di ba? Tsaka. Mga hearsay lang yan nung Ano, get araw. ang ating mga dirty linen sa ating Oo. pamilya. Tender to linen. Basta Dear Heart, panoorin natin. May source din ako, nagkwento, parang yun nga, naluloka si Ate Shawi sa di umano daw pag the rebellious daughter of Ate Casey, kaya daw ganun. Right. Matagal naman na yan knows yun. Diba? Baka alam mo yung dalawang dugo ni Casey. Isang Concepcion tsaka isang Cuneta. Cuneta, Oo oh. nga. Malay natin kung ano yung mas lamang. Oh! Pero ito ang tanong din. Ah. Sa palagay mo, ano kaya ang mas lamang? Ano? My lips are sealed. Hindi nun lips eh. Sabi nga, the proof of the eating is in the pudding. Puding na naman ang puding. Parang hindi lalamin pudding, di ba? Masarap ng puding, no? Oh, di ba? Naman, oh. Ano? Sige na nga. Malapit kasi siyempre si din sa Oo, yung Mega kaya magsalita. nga. Mahirap, Pero ah. kumbaga base lang sa yung analyzation or sa pantaha, sa Ayan. tingin mo, pag nakikita mo si Casey ngayon, Nakikita ko si Gabi. teka lang ba si Gabi na ngayon na nakikita mo si Gabi kay Oo, Casey? ito man ito may tsura naman, di ba? Hindi Oo. man kamukha ni... Actually, totoo naman. Oo. Sa lahat ng anak ni Gabi, parang si Casey Oo, ang siya lang. nakakuha ng... oo. With the mix of Ate Shaw. Pero Yeah. boses Sharon. Correct. Swerte niya nga, nakuha niya yung parang best of Oo. both. Well, Yun na, si Casey. Okay. Kora na. wala na. Go Ito na. Casey. Bahala ka na, ganon. Bahala sa buhay. Diyos ko. Ito, Pero nga PSD. din, ano nga Yes. yung sabi? Ayaw tantanan. Bubisitin mo Ayaw talaga. tantanan si Din. Ganito yun. Ayan. Isa lang ang sagot doon. Puding. The eating. Ay, Diyos, bili kayong pudding ha. Hindi ko nagbibenta. Kasi nga yung may nagbibigay sa tinapay. Matimias. Matibay. Sa birthday ko yung magbibigay dito. Matimias, puding. Kung may pudding din yata sila. Dapat lang meron. Mag-birthday na si Din. Birthday na po ni dito, September 25. Tumatanggap na po kami. Maray pa nga may birthday rito si Yani yata, birthday rin, di ba? Si Nicola. Tapos Nicola ba? Yun si Diego, Diego. our favorite Diego. Kailan ang birthday mo, Diego? 26 siya, magkasunod kami. Ay, taray. Sa Ay, inyo ah. na lang. Anong araw yun? Ayun kung gusto ko separate. Dapat may gift tayo kay Din.
regaluhan niyo ako. Ano ba yan? Mamimili ka. Basta ako number 1, Viva Max na sa akin. Pwede kong Free subscription? Free subscription, yes. Abangan niyo yung birthday episode namin. Yun na! May pasabog. Okay, next. Katniel, sumabit sa honeymoon. Nina Maha at Rambo. PhD. Actually, hindi ko naman masasabing honeymoon. Pero siguro, part na rin yun ng honeymoon period nilang dalawa. Dahil kakakasal nga. Nasa Switzerland sila para sa Omega. Social, no? Tapos, nandun din ngayon ang Katniel, si Catherine at saka si Daniel. Ang cute lang kasi, cute ako doon sa pinost na video ni Maha kung saan nakita niya kasi nung natanggal yung sintas tali ng sapatos ni Catherine, tong si Daniel mega ribbon. Nainggit tong inggit na, pa-cute lang. Tinanggal niya yung tali ng sapatos niya. Sabi niya kay Rambo, itali din. Kasi nga, nang gaya, nainggit. Pero yun nga, sabi ng mga netizen, talagang sumabit daw itong Katniel kay Maha at kay Rambo sa honeymoon. Mabit, matigaya. Gaya. Bahala na kayo mag-shoot. Huwag na akong anuhin. Yan. Tsaka maganda yung photo video ni Maha tsaka ni Miss Marilyn. Marilyn. Nanay ni Rambo. Kasama yung sa Crash Landing. Si Yunbin. Oo. Kaya maraming Nakita sila doon nung Omega. As in, parang ang bait, welcoming pa ni Yunbin. Diba? Oo naman. Chika-chika, gano'n. Punta na yan dito sa atin, no? I love Yunbin. Yeah, smart nagdala. Iniisip, nirecall ko lang. Diba? Okay. Yun na. Gwapo rin naman si Rambo. Kaya pala, tinanong ko si Maha kamakailan. Sabi ko, Madge, may tanong ako, ganito, ganyan. Tapos sabi niya, hindi mo na ako magpapa-interview. Parang yun muna yung mga eksena. Baka nga honeymoon / Omega. Iba itsura niya dyan. Parang hindi pa talaga bumabalik si Maha since Hindi, pero hindi pa siya talaga nagpapaka-active. Hindi naman, tuloy pa rin naman ang trabaho niya. Kasi right after nung kasal sa Bali, ilang araw lang, dumiretso siya sa Beauty Derm event namin. Diba, nag-perform sila with, nandun din si Rambo. Tapos, mga sumunod nun, parang alam ko, nag-taping na. Feeling ko nga, talaga ba? Oo, feeling ko nga, alam mo, parang pakiramdam ko ngayon sa imagination nila Maha. Parang feeling ko, quiet na lang, pero parang feeling ko back to taping na si Aura. Kasi tapos na hindi ko na nakikita si Chami at saka si... Or hindi kaya si pinalitan na Mas. si Aura. Hindi, si Aura nga ulit yung nakikita ko sa mga feeling ko bagong episodes na yun. Pero hindi na lang siguro pinansin. Parang tinuloy-tuloy yung taping. Kasi, di ba nung kasagsaga nung Aura issue, si Chami muna yung sumit in at saka si Miles. Tapos nitong mga latest na episode na pinopromote, si Aura na ulit yung nakikita ko. So hindi na lang nila hinight na nagbalik taping. Oo, baka ganun. Feeling ko lang nga. Ano na ngayon ang balita? Ano na ngayon ang development doon sa balitang mag-i-eat din siya si Maha, babalik parang siya? wala pa naman ako. Kasi nga busy pa siya. Nung last time nakitinong ko, ang pinaka-reply ni Madge talaga ay... Tinanong ko talaga sa'yo yun. Kasi naging issue yun Hindi kaya yung sabi ko, na magkakasama na uli sila. Mami, di pa ako nagpapa-interview. Nagpapas pa ako now. Feeling ko, yung mga dapat nilang gawin as mag-asawa, ginagawa nila. And at the same time... Nakakalokohan mo ginagawa nila magsabi. Hindi, as kunyari yung mga ganyan. Yung mga out of town, lakad. And at the same time, kung may kailangan trabaho, klaro naman na yun. Nasa pag-iisip na lang yan. Viva Max ang kausap mo. Huwag ganon. Ginagawa ng mag-asawa na dapat ginagawa ng mag-asawa. Huwag natin bigyan ng meaning yun. Oo. Mag-asawa naman na basta sila. kaya, pwede na nilang gawin. Allowed na, legit correct. na. Matatanda na yan sila. Hindi, ibig ko Huwag sabihin lang sa aeroplano. Ha? Bakit ganon? Basta yun. Pero nasa-segue pa rin yung work. Okay. Kasi malaki yung responsibility nila kasi marami rin silang alaga sa camps. Okay. Kailan ka lilipat ng ano? Walang lipatan na magaganap. Siyempre. Malay, kung kunin ka. Okay, support. ano itong Mateo G Dance Studio? Ayan, nag-viral yan. Kasi di ba nung, yung G Studio, Gudicelli Geronimo Studio, Dance Studio. Kasi di ba kumuha na nga pagkatapos ng napakahabang intriga with wala ng G-Force. G-Force, Teacher Jercel. Ito, nagtayo na rin si Sarah ng G Studio. Dance Studio niya, may mga sarili na siyang choreographer. So, sino pinaka-main choreographer dyan? Si Mateo yata. Ay, Siyempre, hindi kilalang celebrity. Pero nung nagpa-practice ni rehearse yan,
pinagkaguluhan kasi si Mateo, kahit hindi naman siya dancer talaga, sumali siya. At saka siyang kinatuwaan ngayon. Okay? Gusto ng maraming, parang nag-i-invite ng mga estudyante o mga gusto mag-enroll dyan sa kanilang G Studio. Ayun. Iba talaga dating ni Mateo, no? Siyempre macho. Tsaka, hindi ko kinakaya yung komento today. Bakit? Baby pa lang, nagkaka-race pa lang yan. Kasama ko na yan. Kaya, alam ko yan. May picture pa nga. Ikaw na. Sabihin ko lang, may picture pa nga yan, pinadala po sa akin. Hindi, sa isa sa mga out of the country event nila kasama si Papa Awel pa. So, ayan, Papa Awel, kinote kita ha. Pinadala sa akin ni Papa Awel na naka-trunk? Hindi, ano tawag doon? Jogging pants. Na talaga makikita mo, shantol na shantol. Gawin nag-iisa lang pa. Dahil na nag-focus mo na. Imbis na yung pagiging car-racer niya, yung santol dahil. Kasi naka-jogging pa. Tapos nakatayo lang sa picture. Na-amaze. Si Papa Awel naman. Papa Awel, alam mo yan, nilabas natin ito dati. Grabe kayo. Respeto niyo naman si Mateo. Tama. Binabastos ba namin? Sinasabi lang namin, swerte naman si Sarah, no? Swerte niyo naman si Mateo. Oo nga. Diba? Para kinunan ko lang naman yan kay Rambo at saka kay Maha. Magkakagalit-galit na dito. dahil lang sa santol, ha? Kung swerte si Mateo kay Sarah, swerte rin si Mateo kay Sarah ng bongga. Hindi kinaya kasi hindi yung ganun ka ba eh. May diyan pa bang ganun kasi? Ano macho? Hindi di ba? Macho, no? Tigasin yung ganun. Antayin nyo lang MTRCB, ha? Ay, grabe naman. Hi, Chair Lala. Naging barkada. Prop, ano to? Ewan ko sa'yo. Ano ba? Meron pa ba? Ito, Isa pa. Elis Soson, Makoy Dalayom. Nagawang game sa bayan, mga eksena sa TV. Oo, cute yan. Sa isang interview doon sa dalawa, mag-partner. Kasi nga, di ba, napakaganda ng exposure ng mga individual nilang career ngayon. Si Elise, pinag-uusapan yung kanyang role doon sa Pera-Perasong Paraiso na kikay-kikay, jologs, chuchu. Samantalang si Makoy naman bilang David sa Batang Quiapo na napaka-offbeat kontrabida, mumurahin mo talaga. Pag nasa bahay pala sila, Beshi, doon sila nagre-rehearse, pinapractice nila. Yung mga respective nilang roles doon sa mga series na ginagawa nila kahit alam mong na sa magka-ano na sila. So nakakatawa. Tuwan-tuwa lang yung mga Maclis fans, nagpapa-shoutout po sila dahil sabi na sana nga mabigyan sila ng pagkakataon. Sana kung hindi mga yung 2024 magsama uli sila kasi hasang-hasa na sila sa kanilang mga ginagawa. Masaya lang, di ba? Dapat pinapractice natin diba sa bahay. Saan na mainit ang ulo ni Makoy? So mainit ang ulo ni Makoy. Diba? Yes, Miss PhD. Anong balita mo kay Andre Iliana? Oo, kasi kahapon, di ba? Nag-attend tayo ng MediaCon ng parang continuation ng series ng University series ng Wattpad. Yung The Rain in España. Ngayon naman, ang title nito? Safe Sky Archer. Oo. So, nakausap natin doon si Andre na isa sa mga original na cast ng The Rain in España. So, syempre, tinanong namin siya, anong reaction mo na ikakasal na ang iyong daddy, si Jo Marie Iliana, kay Abby Biduya. Hindi pa. Engaged pa lang. Yung sa Hong Kong ba to? Nagpa-civil sila tapos magkakaroon sila ng church ba? Church hindi. Sa Las Vegas sa November. Ang church wedding, sabi nila kung hindi ngayong end of 2024 or early 2025 kasi gagawin yun sa Naga sa Naga, Bicol. Kenya Francia ba to? Ayan. So sabi ni Andre, sobrang masaya daw siya sa daddy niya kasi talagang feeling niya, yun talaga yung ikasasaya o ikaliligaya ni Jo Marie. Sabi ko, bakit ba sobrang boto ka kay Abby? Sabi niya, kasi daw si Abby daw talagang kakaiba siya sa lahat daw na naging dating girlfriend o ex-girlfriend ng daddy niya. Sabi ko, ang taray ng statement. Sabi ko. Na-monitor niya talaga. Oo. Tapos sabi niya, bukod doon kasi daw si Abby daw parang meron siyang yung parang inaano niya na yung pagiging mommy at the same time pagiging kaibigan. May ganon.
So, eto na. Sabi ko, paano kung si mami mo naman, si Aiko, ang magsabi na ikakasal? Ganyan din ba yung magiging happiness mo? Sabi niya, oo naman. Si Tito Jay pa, sabi niya. Pero mas talaga daw close kay Jay. Vice Governor ba siya? Subic? Or Mayor? Vice Governor. Parang Vice Governor Vice yata. Governor. Ang talaga sa Olonga po. Ang pinaka-close daw talaga, mas close, yung kapatid niya, si Martina. Oo. Pero sabi niya, Tito Jay, ano ba? Ano na? Sabi pang ganyan. Jay Kong Hoon. Tapos, eto ka, sabi ko, teka muna, alam ko kung ba't ka close kay Abby. Di ba sabi mo sa amin, no? Nung nag-guest siya dito, na kasi daw, si Abby yung parang naging tulay dun sa girlfriend niya. Yes. Sabi ko, kaya gano'n. Sabi niya, wala na po kami. Sabi ko, talaga? Ilang buwan lang yun, di ba? Wait lang, ito ba yung... sabi ko, ito ba yung kinuwento mo sa amin dun sa Marites? Sabi niya, opo, wala na po kami. Sabi ko, so break na kayo. Sabi niya, opo. Sabi niya, kung magkwento ka, parang forever mo na. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, oo nga po, 4 months lang. 4 months lang daw ang tinagal ng relationship nila. Nakakaloka to si Andre. Pero, so ano naging reaction ni Abby? Sabi natin, wala si Abby ro. Wala si Abby. Dahil nga kay Abby, na kaya nakilala niya yung girlfriend niya. Ay, hindi ko naman na natanong. Pero feeling ko naman okay lang si Andre. Sabi ko, so okay ka naman, na-break kayo. Opo. So, pero alam mo, I love Andrea. He's honesty, no? Sobra. Kasi ilan lang po yung mga artista na honest. Talaga, na honest. Hindi naman yung gano'n, no? Siyempre mo na rin yung yung naging tanong natin usapan doon na itong series na ito, may bagong love team na nilo-launch dito in the person of Jerome Ponce at saka si Krisha Viaje. Krisha Viaje pala. Diba? Alam mo, parang feeling ko si Jerome ata lumipat na ng Viva. Oo nga, sa Viva. Mukha nga. Mukha na. Kasi dito siya nabibigyan ng maraming projects. Tapos tinanong, ano ang feeling ngayon nung dating nagpasikat at nagpasimula niya na si Heaven at saka si Marco. Parang ako nagtanong ba? Kaya nga, anong naging reaction? Balik kayo dun sa media ko, kay talaga. Natuwa natuwa siya at grateful siya kala Heaven. Kasi si Krisha, kasi daw, tama ba Krisha, no? Kasi daw, girl trends yan dati sa show. Oo, hindi. Kasi daw, parang kumakanta rin pala siya. Oo, singer siya. Si Jerome? Hindi, si Krisha, ang gulo Natuwa siya kala Heaven kasi supportive sa kanila. Parang feeling daw niya, anytime na tatawagan niya, she will ask for some, siguro, ilang guidance or support. Wattpad din ba? Oo, Wattpad. Yes. Si Guy Saludes, ang bata ng writer niyan, ha? Close ka dun, di ba? Hindi naman close, pero na-interview ko kasi kung gusto nyo invite natin dito. Alam mo, interesting siya. I'll try. Ay, ang suplada, grabe. Pero maraming nakakakilala sa kanya at marami siyang followers. Yeah. Dahil siya yung nagsulat ng parang idol niya si Catherine. Ang Katniel talaga. Yun ang kwento niya. So anyway, nakaka-intriga tong series na to kasi sinasabi ni na direct, meron daw dito mga intimate scenes na gagawin. Dito ngayon. Oo, may mga love scenes at Dito sa series na to, sa Archer. Hindi, ang maganda rin dito, prop, itong si Krisha nga, from being girlfriend, may label pala siya na na hubadera. So tinanong ko, sabi ko, hindi ako familiar, pero nabasa ko na parang may title ka na na hubadera. So, anong pakiramdam mo na from being hubadera? Eto ko ngayon sa medyo pa-cute, pa-tweetams. Kasi diba, pang-college kwento. Sabi niya, hindi naman niya dinina yung hubadera. Hubadera daw kasi yung mga outfit niya. Sa pagsasayaw. Oo, pero tinanong ko siya kung game siya mag-Diva Max Sabi niya, parang depende raw. No, depende raw talaga sa project, the story, di ba? The usual yun. Ganon. Pero maganda siya. Ganda ba? Oo. At saka bagay sila ni Jerome. Talaga? Si Jerome Hubadero din naman Okay mga Marites, yan po isang linggong chismis. Brought to you by, wala na ba? Wala na. Ang taray. Diba? Sana nabusog namin kayo mga Marites sa isang linggong chismis. Magbabalik po ang Marites University!